Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong itong na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos namin maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa amin. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn to pray. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. May your light shine in the darkness as we walk before the cross. May your glory fill the whole earth as the water overseas. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations,
be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away, but the power of the love hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, but the power of the love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day, but the power of the love hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, but the power of the love hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of the love, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of the love, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of the Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.
Today is Sunday at salamat sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa ating mga buhay dahil binigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon na magsama-sama sa gawain na ito ng Christ Appointed Jesuit Community Church. Mga minamahal ko at mga kapatid ko sa Iglesia, unang-una binabati ko kayo ng isang magandang umaga diyan po sa mga kapatiran natin sa Baguio City, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Bohol, sa Bacoor, sa Negros Occidental, sa La Union at sa lahat ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. At sa umagang ito, mga minamahal ko, mga kapatid ko, handa natin ating mga sarili at tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat muli sa pribileyo na kasama ka namin sa umaga. Father God, we stand on the reality of your faithfulness and compassion. As we see the devastation in our country, our hearts are overwhelmed with the magnitude of the needs. And we recognize that restoration and help will require your power and your grace. Which is not limited. We ask that you would pour out extraordinary wisdom sa bawat isa sa amin po, Panginoon, especially our leaders, and rescue us from this pandemic. Bless all people. Give us the strength of protection. Provide comfort and support to all people, especially for those afflicted. Dispatch your angel to bring provision and protection. In the name of Jesus, we bind the destroyer from affecting the Filipino people and further through unscrupulous people who would try to commit sin of taking advantage to other people. Father God, uphold all who fall and lift up and who are bowed down before you, O Lord. Give us the strength every day sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa umagang ito, patuloy, ikaw po manguna at maghari po, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pribileyo na binigay niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak na aming kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Niyanyaan ko po ang bawat isa sa atin na buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Kung nandiyan na po sila, babasahin ko po sa Tagalog, sabi dito, at si Jesus ay lumibot sa lahat ng mga lungsod. At mga nayon na nagtuturo sa kanila ng mga sinagoga at pinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng bawat sakit at bawat karamdaman sa gitna ng mga tao. Datapwat na makita niya ang mga karamihan, siya ay nagkaroon ng kaawaan sa kanila dahil sila ay nanghihina at nagkakalat. Kaya nga, tupang walang pastol. Sa gayon, sinabi niya sa kanya mga disipulo, ang anihin sa katotohanan ay napakarami. Datapwat ang mga manggagawa ay kokonti. At manalangin kayo, makatuwid sa Panginoon, nang aanihin na siya ay magsusugo ng mga manggagawa sa kanyang
Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At tayo po ay patuloy sa presensya ng Diyos, tayo manalangin. Bilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga po. Let your grace and your mercy be upon us, O God, as we study your word today, O Lord. Magbigay ito ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin. Gabayan niyo po ang bawat isa, hindi kami nananangan sa sarili naming karunungan, pagpos nagpapasakot kami sa inyong kapangyarihan. Samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu patuloy. Kayo po magbigay sa amin ng wisdom, ng knowledge, ng understanding. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. At binabalik namin sa inyo ang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa pangalan ng iyong anak si Jesus na aming kapagligtas. Amen, amen, at amen. Talapakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, mapalad tayo ng ating pag-aralan ay nagmula po sa book of Matthew chapter 9, verse 35-38. At ang lesson natin sa umagang ito, mga minamahal ko, ang title niya po, Harvest Time. Harvest Time. Panahon na po ng pag-aani. Amen ba po? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong ang Panginoong Jesus ay lumakad dito sa mundong ito 2,000 years ago, we see His physical body na kasama natin. At iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang omnipresent, and was only at one's place at a time. For this reason, ay ginugol niya yung kanyang oras sa pag-iikot at anywhere, any place, ay siya po ay lumakad at nasumpungan niya maraming mga tao kung saan ay nagpag-meeting siya at binigay niya yung mga pangangailangan ng mga tao. Ayon dito sa verse 35 na binasa natin, sabi dito, at si Jesus ay umibot sa lahat ng mga lungsod at mga nayon na tuturo sa kanila mga sinagoga at pinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng bawat sakit at bawat karamdaman sa gitna ng mga tao. So, nakikita natin, mga minamahal ko, mga kapatid ko, na ang tagapagligtas ay minumodel niya sa bawat isa sa atin kung ano ba ang itsura ng isang nagmi-ministry o ano ba yung itsura, yung larawan kung paano tayo mag-ministry sa kapwa natin. At makikita natin that Jesus never did sit back, hindi siya umupo lang at magantay sa mga tao. Kasi nga, lumibot nga siya eh. Hindi niya nantay ang mga tao para lumapit sa kanya, kundi siya ay pumayo kung saan ang mga tao, no? Kung saan may meeting, kung saan may mga sinagoga, kung saan may upok na mga tao, pinupuntahan ng Panginoong Yesus. At pansinin natin ito, no? Nowhere does the Bible command, wala sa Biblia na inutusan niya na yung mga naliligaw at makasalanan na tao, inutusan niya na pumasok sa isang
church o isang iglesia. But it does command at sinasabihan tayo, inuutusan tayo na mga manampalataya, ng mga ligtas na lumabas. Lumabas tayo sa mga highway, lumabas tayo sa lahat ng mga dako, at i-compel natin ang mga tao na pumasok sa church, sa iglesia. Gusto niyo po yan, mga minamahal ko. Gusto niyo ba mangyayari ito sa kalagitnaan po ng ating iglesia, ang Christ-appointed and choosing community church? Gusto ba natin na maraming tao pumasok sa ating church? Hindi ba tayo magiging proud sa ating iglesia kung marami na tayo sa loob? At ibig ba natin na i-share natin yung ebanghelyo ng kaligtasan sa ibang tao? Kung okay sa bawat isa sa atin, then go ahead. Lahat po tayo ay umayo. Kasi iyan naman po ang responsibilidad natin na ang bawat isa sa atin ay umayo, no, sa lahat ng sulok ng earth upang ma-subside ang ebanghelyo ng kaligtasan sa sangkatauhan. But sad to say, mga minamahal ko, mga kapatid ko, most of you, kadalasan, hindi pupunta sa Panginoong Yesus para lang po, no? On your own. But all of us were being brought to Jesus. No, lahat tayo ay merong testimonya na hindi naman tayo lumapit, hindi naman tayo pumasok sa church, kundi there is someone na nag-introduce sa atin sa Panginoong Yesus, kaya nakilala natin. No? At lahat tayo, aminin natin sa hindi, ganun nangyari sa atin kasi lahat naman tayo ay mga sarados na kandado, yung ating mga panampalataya. Kaya huwag nating kaligtaan, huwag nating palagi nating alalahanin yung mga tao na nag-share sa atin ng Word of God. No? At makikita natin, regardless man po, yung anong katayuan ng tao, kung siya ay nakatira sa mansyon, o nakatira sa squatter, o kaya yung katayuan niya sa buhay ay nasa mataas na antas, o nasa mababang antas, pero lahat po tayo, I believe na naniniwala na meron tayong taas-baba sa ating buhay. It is not always na mataas palagi, na tayo ay pinagpapala lagi. Of course, merong panahon po, may mga down rin tayo sa ating mga buhay. Pero ang ating trabaho bilang isang manampalataya, bilang anak ng Diyos at disipulo niya, ay magiging asin ng mundong ito. So, alam natin kalagahan ng asin. Without salt, hindi masarap ang kinakain natin. So, meaning to say, without a Christian in a community, ay walang kagandahan na makikita sa kapaligiran. Kaya mga minamahal, mga kapatid ko, kailangan natin tanggalin yung asin, no? Doon sa loob ng sisidlan at budbud natin, no? I-spice up natin, no? Ang asin na ito sa mundo at encourage natin ang mga tao na pumasok, lumapit at makikain ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ang lamesa ay nakalatag na
At maaari yung fellowship ay yung parang piyesta. Kasi yung mga inanda ang inanda ng Panginoon ay nagmumula sa langit na bayan. So ano mga bagay na malalaman natin, kung bakit inanda na ito ng Panginoon? Unang-una, the compassion of the Savior. The compassion of the Savior. Sabi dito sa verse 36, datapwa na makita niya ang mga karamihan, siya ay nagkaroon ng kaawaan sa kanila dahil sila ay nanghihina at nagkakalat gaya ng mga tupang walang pastol. So makita natin na nagkaroon ng kaawaan, compassion ang ating tagapagligtas na si Jesus. Nung makita niya ito, anong nakita niya? Tumpok-tumpok na mga katawan, na mga kaluluwa. Hindi lang po isang crowd, kundi a multitude. It was not a superficial glance like we make. Nakikita ng Panginoong Yesus ang kaluluwa at ang kanilang puso. He looked behind their faults and saw their needs. Nakikita niya ang mga pangangailangan at dito po ang Panginoong Yesus ay naawa. He has compassion to these people. What you notice about somebody reveals what is truly important to you. Years ago, when you walk past a shoe shine man to look at your shoes. Pagka yung isang tao, ang trabaho niya ay nagsashine ng mga sapatos, so ang focus niya lagi nandoon sa mga panyapak po ng tao, at kung ito ay madumi, yun ay prospect niya maging kliyente niya. Ito ay potential customer niya. Minsan naman, yung mga iba't ibang mga tao, titingnan nila yung kapwa nila pagka regardless kung ano man po ang kanilang hanap buhay, ay yung kanilang discernment ay connected doon sa pagkakilala nila sa isang tao. Kasi alam niya na may pangangailangan yung isang tao sa ganyang larangan. Would to God that we are all first and foremost in the soul-winning business. So our responsibility, mag-share ng gospel, kaya ang Panginoon, ninanais niya po ang bawat isa sa atin ay magiging soul winner. Ito po yung ating negosyo, yung ating business sa mundong ito. That makikita natin that every person merong potential na ma-convert para sa Panginoong Jesus. Hindi natin sila i-convert sa religion. I-convert natin sila na magkaroon sila ng tamang relasyon sa Panginoon. That we would see in each of them their precious soul. Yung kanilang kaluluwa ay mahalaga, which will live forever or die forever. Yung kaluluwa ay mahalaga kaysa anumang bagay sa mundong ito. At naisin natin na hindi sila mamamatay doon sa
sa sitwasyon na meron silang nasa state ng sin, hindi merong kaligtasan ang dumating sa kanilang buhay. Somewhere for all eternity, na ang kanilang buhay ay patungo doon sa buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kamag-anak natin, yung mga relatives natin. You see one another at a time. Lagi tayo nakikita natin yung mga mag-anak natin dito sa mundong ito. Kasi minsan meron tayong mga reunion. Pero naisip ba natin na pagdating doon sa langit na bayan, ma-separate tayo sa kanila? Siyempre hindi. Kaya meron tayong responsibilidad na mag-share tayo ng ebanghelyo sa kanila para doon sa langit na bayan, sama-sama pa rin tayo in all eternity. If we do not see their soul, no? Kasi kailangan natin, kaya sa oras na ito, panahon na ito, lunukin na natin yung ating mga fried chicken at magsalita na tayo, speak up. Masabihan man tayo na baliw na tayo sa ating panampalataya, what's wrong? Kung mababaliw tayo para lang sa Panginoon. So, lunukin natin yung ating mga fried chicken at magsalita na tayo, mag-share na tayo. Sa ating mga kapitbahay, sa neighbor natin, lagi tayo nakipag-usap, lagi tayo nakipagdaldalan. Pero kailangan natin tingnan rin natin yung kanilang mga kaluluwa. Kasi yan ay mahalaga sa Panginoon. Yung ating mga kaibigan, lagi tayo nagkikita at pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na napapansin natin sa paligiran natin. Pero yung main na mga bagay patungkol sa Diyos ay hinayaan natin na hindi natin ma-share sa kanila. So kung kaibigan natin sila, nararapat na tanggapin nila kung ano man ang sinishare natin. Especially kung ito ay salita lamang ng Panginoon, the Word of God. Yung ating mga kasama sa trabaho, yung ating co-workers, araw-araw, no? 5 times a week or sometimes 6 times a week. Magkita-kita kayo, sabay-sabay kayo, magkatabi kayo. Pero minsan ba, nag-share ba tayo ng Word of God sa kanila? Meron tayong unique na lugar. Nilagay tayo sa mga unique na lugar para may specific reason kung bakit nandun ka. Hindi aksidente na nariyan ka kasi kung aksidente, nasa hospital na tayo. Kundi may specific reason ng Panginoon kung bakit nariyan tayo. And no one else on earth has that opportunity with that person but you. Walang ibang tao na mayroong opportunity about this, kundi tayo lamang. Lahat tayo mayroong kamag-anak. Lahat tayo mayroong kapitbahay. Lahat tayo mayroong kaibigan. Lahat tayo mayroong co-workers. So, ano ang hadlang kung bakit di tayo makapag-share ng Word of God? Ano ba ang nag-hinder sa atin? Nahiya ba tayo? Hindi na uso ngayon na ang mahihayin na Kristiyano. Dapat maging radikal na tayo sa ating panampalataya kasi we don't know what happened next day. Hindi natin alam ang bukas. Kung tayo ba ay buhay pa, kung may pagkakataon ba tayo, hindi natin alam. Kaya lahat tayo, I believe na ang Diyos ay nilagay tayo sa isang specific na lugar dahil may specific reason why we are here. No, para po mag-share ng salita ng Diyos. Kaya ang Panginoong Yesus, mga minamahal ko, siya yung modelo sa ating ministry.
kung paano niya tinitingnan ang tao. Tinitingnan niya ang tao accordingly sa kanilang pangangailangan. Then, nakikita natin na He has compassion, naawa siya. He was moved with compassion for them. Naawa ang Panginoong Yesus sa tao dahil merong pangangailangan ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo, only to describe Jesus. Ibig sabihin, i-stir natin, no? Halo-haluin natin hanggang doon sa pinakailalim, no, na level. Ibig sabihin, hindi natin nakikita yung isang tao dahil meron siyang sakit at naramdaman natin yung kanyang pain, kaya nireject natin siya. So makikita natin mga minamahal, mga kapatid ko, pag ito naranasan ng isang tao, merong rejection, merong loneliness, kasi na-isolate na, wala nga pumapansin sa kanya eh. He did not see just a man whose daughter had died, but felt his sorrow and bereavement. He saw his broken heart, and even better. No? So, sabi nga ng mga tao, huwag mo lang pansinin ang guro kasi patay na yung anak mo. Pero nakikita ng Panginoong Yesus that He is a broken-hearted, may bitterness sa kanyang puso kasi namamatay ang kanyang anak. And Jesus, naawa siya, He has compassion to this man at pinuntahan niya. At ang Panginoong Yesus, hindi niya tinitingnan yung mangungulo niya na babae at magiging judgmental sa kanyang mga ginagawa. But rather, tingnan niya po ang babae na punong-punong po na naawa siya, full of compassion at forgiveness. At ginawa niya po ay nilinis niya yung kasalanan po ng adulterous na babae. At pinoclaim niya po na ang babae ay malinis na. How about you? When you see someone living in the pit of sin, does it only disgust you? Sad to say, minsan judgmental ang tao. Pag nakita niya yung isang kapwa niya may kasalanan, ay easy to judge at nilalayuan. Or does it move you with compassion? We don't know the story behind it. Hindi natin alam. At wala tayong karapatan upang husgahan ang kapwa natin kasi tayo ay husgahan rin pagdating ng araw. Dapat meron tayong kaawaan. We have compassion to each one of us. When you see an abuser, does it only anger you or are you also moved with compassion? As your heart becomes cold, or can it be moved with compassion for others? Pag ito ba, mga bagay na ito, napapansin natin, lumalayo lang ba tayo o hindi ba tayo naawa sa kapwa natin? Si William Booth ay sinimula niya po, siya ang founder po ng Salvation Army. Pero ano ba ang mga bagay na kung bakit niya tinatag itong samahan na ito, yung Salvation Army?
Ito po yung storya. Isang gabi, nang siya po ay lumalakad doon sa squatter area ng parte po ng London, at ang ulan, no, ay pabugso-bugso at malakas, mahina ng gabing iyon, at sa kanyang paglalakad sa kali na iyon, ay nadurog ang kanyang puso. Nakita niya po yung mga tao doon na nakatira doon sa squatter na walang lugar para mahiga kasi ang kanilang mga bahay ay sira-sira at tumutulo. At pagdating niya sa kanilang bahay, pag-uwi niya, yung kanyang asawa ay tinatanong siya kung saan siya nanggaling. At tumugon siya, galing po ako sa impyerno. Mga minamahal, mga kapatid ko, si William Booth po, nakikita yan yung mga homeless people na para baga mga lasing at mga talunan. At naalala niya yung isang tao ay nagmumula sa magiging isang baby, at ang baby dapat ay makakaranas ng pag-ibig. Rather than i-blame natin itong baby for any condition na nangyayari, no, sa ating buhay. And keep walking. Kaya ito, si William Booth, he decided nung gabing iyon that may magagawa siya ng mga bagay about it na may bigay niya dito sa mga tao na ito na sa squatter. Bigyan ng mga tao ng pagkakataong to make something for themselves. Kaya ang kanyang organisasyon nagsimula sa isang idea na magbigay dito sa mga homeless na mga nakatira sa squatter, no? Hindi lang po nagbibigay ng mga pulyeta, kundi may action, nagbigay tulong, nagbigay pagkain, nagbigay ng lahat para po sa kapakanan ng mga tao doon sa squatter. Maaari po, maraming mga tao ang tatalikod pag nakita ang ganong mga sitwasyon. At maaari rin po, no, na itong mga tao na ito na tinulungan niya, nasa isip na po ni William Booth na pag itong mga tao na ito ay tutulungan, tapos maya't maya, babalik na naman sa kanilang lumang ginagawa. But compassion made ways for countless to be saved and their lives changed. Hindi lang po yung physical nila na pangangailangan po natugunan, kundi yung spiritual nilang buhay ay natugunan, kaya nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga siguro, naisip ko, minsan sa ating gobyerno, tinutulungan yung mga mahirap, nire-relocate, binibigyan ng magandang bahay, minsan may anak buhay, pero maya't maya naman, yung mga tao na ito, kung anong binigay, bibenta at babalik
sa lumang ginagawa. Naisip ko, maaari isang kulang doon sa parte ng transformation ng kanilang buhay, na bago mo yung kanilang sitwasyon, dapat babaguhin mo rin yung kanilang spiritual. Pagbalanse, yung physical at spiritual, maaari po merong pagbabago sa kanilang buhay. Anyone can be saved. And the worse your life is, the more you have the privilege of being forgiven for. May isang kwento dito ay kwento ng isang convert na cannibal sa South Sea Island. Itong tao na ito ay nakaupo sa isang malaking lutuan. Nakaupo siya doon. At nagbabasa siya ng Biblia. Maya't maya, dumaan itong bisita na anthropologist at nakita siya at naging curious kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya lumapit siya at sinabi niya, anong ginagawa mo? Itong kanibal na convert na, sabi niya, nagbabasa ako ng Bible. Ito namang anthropologist na upset. At sinabi niya, alam mo ba, yung modern man ay nireject niya yung libro na yon, yung Bible. Yung cannibal na convert, tinignan siya at tumugon sa kanya. Sabi niya, Sir, kung hindi dahil dito sa libro na ito, maaari ikaw ay sa lutuan na ito. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, yung Word of God ay nakapagbago po ng buhay ng isang tao. Kasi kung hindi na-convert itong cannibal, itong anthropologist na ito ay niluluto na nila at nilalatakan na nila yung kanyang karne. No? So, praise the Lord. No? So many of us live in a cocoon of our in our own making. No? Tayo ay minsan may mga tao na kahit sabihin natin na may alam na, pero nandoon pa rin, no? May nasa loob pa rin po ng cocoon. No, yung lumalaki lang, no, yung physical na katawan, pero yung pag-iisip naman ay hindi nagmamature. No, yung pag-uugali hindi nagmamature. At minsan nakakalimutan natin na kung sino ba tayo o ano ba yung mga bondage ng kasalanan na malayo at ayaw po ng Panginoong Diyos. It would not hurt us a bit to walk with the bad part down once in a while, or make some visit to the jail or the hospital, or shut in, or a special needs center near you. It would do us some good to work in Kids Ministries or assess on the band route and see some boys and girls from home of dysfunction who are looking for someone to really love them. May mga tao talaga na naghahanap rin ng mga tao na magmahal sa kanila. Kasi deserve natin na merong magmahal sa atin. Kasi ang Diyos natin, minahal tayo na walang na walang hesitation, na wala siyang hinihingi, kundi ang love niya po ay libre, unconditional sa bawat isa sa atin.
That's why isipin natin na maraming tao na nangangailangan din ng pag-ibig na nagmumula sa kanilang kapwa. At ito magagawa natin kung tumutulong din tayo sa kapwa natin. At ito maaari po ay makapagbago ng kanilang buhay and especially makapagbago sa ating mga puso kasi meron tayong compassion, no, towards other people. No? Kasi yung mga, especially mga bata, no, yung mga kabataan natin, ay they need love sa loob po ng ating Panginoon. It is time for the Church of God to have returned to real compassion and stop looking at ministry as something somebody else in the church or does something that happened on this platform, and realize that we all need to take personal responsibility to get out where the action is and love people. No? Ito po ang oras po para sa church ng Panginoon para mapakita natin yung totoong kaawaan sa kapwa natin, the true compassion, the real compassion. At huwag nating titingnan na ito ay isang gawain at ministry lang, no? Para sa isang tao, kundi para sa iglesia natin at ma-realize natin na ito po ay personal na responsibility ng bawat isa sa atin na umayo. Lumabas tayo sa kuko natin at ibigin natin ang ibang tao ng kapwa natin. Dahil ang Panginoong Jesus, He has compassion to His people. That is the compassion of Jesus. Pangalawa po, the condition of the sinners. No, sa verse 36 pa rin po, dahil sila ay nanghihina at nagkakalat gaya ng mga tupang walang pastor. Many people po ay nanghihina kasi walang shepherd, walang nagpapastol. Kalimitan po, ang Biblia po ay kinukompare niya ang tao sa tupa. Ang tupa ay naliligaw. No? Sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. Para tayong mga tupa na naliligaw. Sa Psalms 103, we are His people and the sheep and His pasture. Tupa pa rin tayo doon sa pastulan ng Panginoon. Sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. Tingnan po natin mga minamahal, mga kapatid ko. Tingnan natin ang ating mga sarili. No, pansamantala kasi minsan, maaari, sumusobra tayo kasi hindi natin tinitingnan ang sarili natin. Yung tinitingnan natin, yung sa labas, no, yung mga tao, yung sa labas. So, minsan-minsan, tingnan naman natin yung ating mga sarili. Tayo po ay mga tupa. And, maaari po, marami tayong mga malalaman, maunawaan sa ating mga kanya-kanyang sarili. No? Kasi, kung hindi tayo perfecto, then ibig sabihin, meron tayong weakness, meron tayong may mga kapansanan pa rin tayo na sa ating mga pag-uugali. Sa Matthew 9, ito po, kung babasahin natin, ito ay naglalarawan ng mga tupa na inaatake ng mga wild na mga hayop. They are apart from the flock alone and have no shepherd. No, walang pastol na nagbabantay, kaya walang magde-defend, walang magpo-protect sa kanila. Isipin natin how God created us, how God created all things. Ang Diyos
Ginawa niya yung isda. Paggawa niya ng isda, nagsalita sa tubig. At nagkaroon ng isda sa tubig. Nung kailangan niya yung mga puno, nagsalita sa mundo, sa earth, at nagkaroon ng puno sa earth. Ngunit nung gusto niya gumawa ng tao, tumingin siya sa kanyang sarili. At sinabi niya, "Let us make a man in our image." Now, if you take fish out of the water, it dies. Ang isda, pag inalis mo sa tubig, mamamatay. Yung puno, pag inalis mo sa lupa, mamamatay. What happened when you separate man from God? Ano mangyayari pag ang tao ay nagkaroon ng separation sa Diyos? Kamatayan. Physical, spiritual na kamatayan. Makinig tayo dito. Sinners without Jesus are like fish out of water. Ang makasalanan na wala ang Panginoong Yesus ay katulad ng isang isda na wala siya sa tubig, namamatay. Katulad ng isang punong kahoy na wala sa earth, mamamatay, wala sa ground. They are sheep without a shepherd. Tayo pag wala tayong pastol, para tayong tupa na walang mag-ano sa atin kasi ang tupa ay walang sariling pag-iisip eh. Without Jesus, they have no protection. Imagine, kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo yung heads of protection niya wala sa atin. Kaya dito sa verse 36 na binasa natin, ang Panginoong Yesus mayroong kaawaan. He had compassion because sabi niya, nanghihina na sila. He fainted. Ibig sabihin, gutay-gutay na, no? Payat-payat na. At hinahagis-hagis na sila. Binabalatan, hinihimay-himay at hinahagis. Kaya nakikita ng Panginoong Yesus ang kanilang pangangailangan and He has compassion for these people. The very religious leader of their day that were supposed to be looking out of them, were using them. No, itong mga Pariseo, dapat ito po ang mag-protect sa tao at magtuturo sa kanila, pero ito yung mga tao na ginagamit rin ng mga Hudyo at ina-abuse sila at ginagamit ang kautusan. They did not love them. Hindi nila sila minahal. Isang larawan ng mundong ito sa ngayon, sa kalukuyan. Ang mundo natin ngayon. Yung pastor, yung priest, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan over these little boys and girls pag nagkakamali. And we see those in it for the man greed. Minsan po yung pagkasampo ng kapangyarihan at pera. And we are seeking. But I submit to you that it is also wrong for churches to view people as number instead of names of workers and instead of worshipers. Isang maling kaisipan kung tayo po ay palagi tumitingin sa numero na pumasok sa ating iglesia. Noon, lagi ako nalulungkot pag nakikita akong ganong sitwasyon palagi every Sunday. But the Lord teach me. Tinuturuan ko ako ng Panginoon na magtiwala sa Kanya.
Instead, mag-focus ako sa mga tao na naririto, na patuloy na ginagamit, patuloy na sumasama, patuloy na nagiging co-worker mo sa vineyard ng Panginoon. At sila yung totoo na manampalataya. Sila yung totoo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung mga tao na mayroong kanya-kanya na mga ego at kanya-kanyang mga motibo para itayo ang kanilang mga pansariling kaharian. Instead na ang kaharian ng Diyos ang itatayo. No, so ngayon, hindi ako nalulungkot pagkukunti man pumasok sa iglesia. Nagpapasalamat ako kay there are little people coming into the church, praying, worshiping to God, praising to God, at palaging nasa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, mga kapatid ko, political leader, instead of caring of their constituency. Ngayon, nakikita natin kahit yung mga government official natin, dapat they will take care of their content, yung mga tao nila sa bawat community nila, bawat city nila, huwag nilang gamitin at huwag nilang i-abuse dahil may kapangyarihan sila. They will look for the welfare of all the people. They care for all. Lahat po na mga bagay para sa kabubuti ng bawat mamamayan. Dapat po yan ay susulong ng isang leader. Marami kalimitan sa mga tao, they only care about their vote. Especially malapit ng eleksyon. They are thinking about the people na gagamitin naman nila yung kanilang kapangyarihan para masilo naman itong mga tao at madadala naman sa kulay na binibigay sa kanila. Pag-ubi, boto ko ito. Mga minamahal, mga kapatid ko, people today are led more than by an artist. The media, yung mga artista, no, nakakapag-influence sa tao, yung sinasabi ng mga media, dapat salain din natin kasi not at all na mga news ay okay. Meron naman fake news. Kaya dapat sasalain natin, hindi na tayong madali maniwala ka agad at share ng share without hindi natin alam ang katotohanan. Tayo po ay nadadala. Unpopular opinion than anything else. Let me remind you that Satan wants to use all of us, especially yung TV industry, para mabago ang pananaw ng tao. No, ginagamit ng kaaway yun to get you to laugh at peep and be more tolerant of perversion, to get you treat your family the way those on that show to do, to get you to accept a wicked-minded. No? Higit sa lahat, yung marumi, yung wicked na kaisipan, ang mamamayani sa atin at mahulog tayo sa patibong ng kaaway. Thoroughly many parts of the world is being pleased. No? Sa buong parte po ng mundo po ay yung iba't ibang balahibo ng manok o ibon ay dumadapo sa lahat ng direksyon. Yan ay that the need, the good shepherd. Kaya kailangan natin yung mabuting pastol. Kasi kung wala ang Panginoong Yesus,
wala tayong protection. Kung walang banal na dugo ng Panginoong Yesus, wala tayong protection. Without Jesus, wala tayong direction. Kaya sabi dito sa verse 36, na sila po ay nagkakalat. They scattered abroad. Alalahanin natin that when the biblical calls us sheep, kung tinawag tayo na tayo yung mga tupa, hindi po yan isang compliment para sa atin. Dapat mag-isip tayo, no? Huwag nating isipin na, ay cute naman. Sheep pala ako. Ay cute naman. No? At natutuwa na tayo doon. Pero alam natin, ang mga tupa are not sweet. Ang mga tupa ay hindi smart. Ang mga tupa ay dumb. Ang mga tupa ay defenseless. At higit sa lahat, ang mga tupa ay walang direction. Directionless. Mga minamahal, mga kapatid ko, congratulations. Congratulations dahil ganito tayo ngayon. So you see, kung wala po ang mabuting pastol, yung tupa ay maliligaw. They will wander aimlessly, maraming araw, maraming buwan, until na sila po ay mamamatay. Minsan po, meron kaming aso sa probinsya. So itong aso na ito ay laging inuunahan yung tao. Pag nakahain ay nauna dun sa lamisa. Kaya sabi ng tatay ko, dalhin ko yung aso, ililigaw ko kung saan-saan. So dinala ang aso, nilagay sa sako, at pagdating doon sa pinakamalayong lugar, ay iniwanan doon ng tatay ko. Pero itong aso, nalalaman niya kung paano bumalik doon sa bahay namin. At nauna pa siya sa tatay namin. Bakit? It is because sa aso, he has built a sense of direction. Yung pangamoy niya, ay maamoy niya yung lugar. So, ang tupa ay walang kanyang sense. They actually will follow each other. Kita mo yung mga tupa, sunod. Kasi kung sinong una, sinusundan lang nila. They will wear rats in the pasture for following one another, back and forth, aimlessly. No, walang patutunguhan, walang direksyon. No, kung saan ang una, doon rin ang sumusunod ng sunod. At hindi man lang tinatanong bakit sila lumalakad sa ganitong daan. Bakit lumalakad ako sa maling daan? At yung nauna sa akin, bakit doon siya pumunta? Wala silang kaisipan na gano'n. No? Ng tupa. For example po, yung mga kabataan sa ngayon. No? Good example.
No, yung mga kabataan mahilig mag-explore ng bagay-bagay at sometimes sinusubukan nila na magigit ng sigarilyo, uminom ng alcohol, at yung iba naman ay nagtatry. Kasi mga minamahal ko, sinusundan nila yung maling ginagawa sa kanilang pagsubok lang sa isang bagay. Yung gumagawa ng mga damit, yung mga nagdi-design ng damit, at sila po ay na gumagawa ng trend para yung sundin ng mga kabataan. Pagka sexy, pagka anong yung klase na mga tela, basta in gagawin. Kahit na hindi bagay, At minsan, di ba, pagka bumibili tayo sa mga online, bumibili tayo sa mga Avon or mga mga bagay, tapos nakita natin ang model ba, ganda ng damit para sa kanya. Tapos bumili tayo, tapos na sinuot natin, hindi naman bagay sa atin. No? Kasi bulag tayo nga, sunod tayo ng sunod. No? Sa mga bagay na yun na hindi natin pinag-iisipan. No? So, yun, ganun ang tupa, mga dump ship. No? Walang kaisipan. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos for a home in heaven that I will get someday. Pasasalamat ako sa Diyos na pagdating ng araw, meron akong tahanan doon sa langit na bayan na magiging tahanan ko. Ngunit ang Panginoong Yesus ay magbibigay pa na masigit pa doon sa inasahan natin. He's given me something right now. Anong binigay sa akin ng Panginoong Yesus? Direction. A purpose in life. May direction ang buhay ko, kaya alam ko ang layunin ng buhay ko. Ang rason kung bakit buhay ako, kung ano ang iyong gagawin, yung fulfillment in something na may enjoy ko ngayon. Because I know where I came from. Tiyak at naunawaan ko kung saan ako nanggaling. At alam ko kung bakit narito ako. At alam ko rin kung saan ako pupunta. Yung mga bagay, yung mga tanong na yan ay settle na sa aking kaisipan. I would not take million for that. So do not tempt by offering. Look at this word. Tingnan natin itong salita na ito. People blindly following each other. Yung mga tao ay naging bulag. Gaya-gaya po tumaya sa kapwa niya. And they are all in hurry. Nagmamadali. But none of them really know where they came from. Nagmamadali tayo minsan sa buhay natin. Gawa dito, strike dito, strike doon. Pero, alam ba natin kung saan patungo yung ginagawa natin? Alam ba natin kung saan tayo nanggagaling? Alam ba natin kung bakit narito tayo? At ano bang layunin ng Diyos sa atin? Bakit tayo magmamadali?
kung di natin alam at hindi natin naunawaan yung totoong layunin ng ating buhay. Madali tayo ng madali eh. Pag natisod tayo, pag anything wrong happened to us, it is easy to blame God. Madali ka ng madali. Dapat isettle natin muna kung ilalatak ba natin. Di ba yung mga gumagawa ng bahay, unang-una, mag-isip muna yan, mag-drawing, kung anong gano'n. Tapos, gagawin yung foundation na matibay. Hindi basta-basta pagka kinabukasan tayo ng bahay. So, pinag-iisipan. Ano ba ang layunin mo dito sa mundong ito? No? Ano ba ang layunin ng Diyos sa iyo? No? Minsan, sa mga daan, usually, especially sa mga nagdadrive, di ba? Pagka minsan may nag-overtake, ang bilis-bilis, niisip mo, siguro may emergency, kaya nagmamadali. No? Kahit mahirap, lusot ng lusot. O kaya, siguro may mga anak, kaya nagmamadali. Kaya minsan may isang tao na naranasan niya ito. No, may nag-overtake at talaga namang yung cut ng pwesto ng isang sasakyan. So itong tao na ito, gutom siya, naisipan niya na dumaan sa McDo. No? So, pagdaan niya doon, nang nag-order na siya, umupo na siya. Nakita niya yung mama na overtake kanina, na akala niya may emergency. No? Yun pala, pupunta rin doon sa kainan na yun pang kumain. No? So, sometimes, no, yung may mga tao nagpapanik, no, sa mga bagay-bagay at hindi nila niisip, maaari sa maling tapak lang, magkakaroon ng aksidente, di ba? At yun pala ay pupuntahan niya, kakain naman pala siya. May isang piloto, nag-radio siya sa kanyang mga passenger habang lumilipad ang eroplano. Sabi niya, meron akong good news at saka bad news na sasabihin sa inyo. Ang bad news ay tayo po ay naligaw. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Sabi niya, ang good news naman ay habang naliligaw tayo, meron tayong great time na mag-enjoy. Wow. So you see, mga minamahal, lahat na tao po ay nagmamadali. At wala man lang nakakaalam kung saan sila pupunta. And no longer you live, and the older you get, without a shepherd. Isipin natin kung wala tayong pastor, walang nagpapastor sa atin, tayo mga ligaw na mga tupa. The more futile and meaningless life will become. The devil has no happy old people mark it down
but make Jesus your shepherd, and He will. Give not only protection, but direction for life. We have the compassion of the Savior and the condition, yung kalagayan ng mga tupa. So you see, nakita natin, nalalaman natin that ang Panginoong Yesus ay naawa. He has the compassion to all of us. At tinitingnan niya yung condition, yung kalagayan ng bawat isa sa atin. That's why magkakaroon po tayo ng magandang direksyon sa ating buhay. Pangatlo po, the commission of the saint. Sa verse 37-38, sa gayon sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang anihin sa katotohanan ay napakarami. Datapwa ang mga manggagawa ay kukunti. Manalangin kayo sa makatuwid sa Panginoon ang anihin na siya ay magsusugo ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. The commission of the saint. Ang Panginoong Yesus ay iniba niya yung paglalarawan, yung illustration. At gumamit siya ng kakaibang mga figura ng pananalita para magiging mas makapangyarihan para sa bawat isa sa atin. Now, he moved from the flock to the field. No? So, una, tinignan niya yung mga tupa. So ngayon, ang senaryo naman ng Panginoong Yesus ay nasa taniman na, nasa field. Kaya wag natin i-miss out ito. So yung mga tupa ay naglalarawan ng katotohanan na kailangan natin ng Diyos. Yung taniman, yung field, naglalarawan ng katotohanan na ang Diyos ay kailangan niya ang bawat isa sa atin. I do not know how exactly why God has chosen to spread the gospel using us. Hindi ko alam kung bakit ang Diyos ginamit tayo para iayag ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ngunit ito ang problema, mga minamahal ko. Ito ay panahon ng pagtag-ani. It's harvest time. Yung aanihin ay handa na. Itong mundong ito ay meron ng opportunity. Lalong-lalo na ngayon, may pandemic, ang tao na sa bahay lang. Nawa ay sila ay nakikinig ng salita ng Diyos. But there is a shortage of laborer. Merong kakulangan po na manggagawa para magdala ng mga ito nang aanihin sa kamalig. Sa verse 37, mapapansin natin sa buhay natin, sa verse na ito, dahil ito po ay nangangahulugan na tayo ay tugunin yung pagkatawag sa atin sa ministry na ito. Ito po ay nagsasalita sa akin dahil maraming mga bagay na dapat nating gagawin, mga kapatid ko. At sad to say ko, konti na ang gumagawa. Ito po ay napakalaking opportunity sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan maging full-time na manggagawa, maging full-time na pastor, or maging full-time to take part sa ministry. There is a great harvest of people out there. Sa labas, maraming mga aanihin na naghahanap
ng mga bagay na maibsan ang kanilang mga pangailangan. They are looking for someone who is real to bring it to them. Naghahanap sila ng tao na totoo para dalhin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang problema ay kulang. No, kulang yung manggagawa at ito na, maraming prospect. Yung aanihin, ready na. Pero kulang ng laborer para lumabas upang dadalhin sa kamalig ng Panginoon. Merong awit, ang title niya, My House is Full. Sabi doon, we all enjoy coming to God's house. I enjoy the house of God as much as anybody. Food, fellowship, learning, praising, and worshiping. It is nice being in the house, but the song of say, push away from the table, look out through the window pane. Just behind this house of plenty lies a field of a golden grain. It is nice to hear the inspirational preaching. And I'm glad you like it. But I do not feel you can get spiritually full and fat. It is so. Can all go out into the field and labor in the energy of the Spirit. Spiritual calories and biblical carbs are something we are supposed to take in and then burn up in the service. No? Napakainam, narinig tayo, nakikinig tayo sa preaching, we go to church every Sunday. Natutuwa ang Diyos sa ganun. At napipit po tayo yung spiritual na buhay natin upang taba naman. No? At higit sa lahat, dapat po lumabas tayo doon sa anihan, sa field, tayo po ay gumawa at yung energy po ng espiritu natin ay lumabas. Yung spiritual calories natin po, yung mga biblical carbs natin ay dapat po natin, no? Gamitin natin, i-burn up natin para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nang mapanis ang laway natin pagka hindi tayo magsalita eh. Sa verse 38, dito makikita natin yung pinaka-importanting lesson. No? Hope. Finally po, matuto po tayo sa method po ng Diyos kung paano mag-recruit po ng mga manggagawa sa ating panalangin. Huwag tayo maging guilty, no? Kadalasan ganito nangyayari sa atin kasi ginagawa natin yung legwork of asking anybody and everybody if they will help until we find someone who can't say no or out of guilt say, I guess no one or else I would better to do it. No? So tayo po nag-encourage, lahat tayo ay sinasabihan, pinaparinggan, pero kukunti ang tumutugon doon sa panawagan ng Panginoon. Praise the Lord, kahit kukunti, meron pa rin gumagawa. No? At ako po, laging nanalangin, specifically, para sa mga tao, sa lahat po ng mga areas, na ang Diyos po ay magdadala sa kanila sa ating iglesia. Na itong mga tao, na all of a sudden, magbubukas ang pinto ng simbahan at sila ay pumasok. At ilalagay nila yung kanilang puso upang tumulong na ito po yung ambisyon ng Panginoon at sa pagtawag sa bawat isa sa atin
na itong gawain na ito, hindi lang gawain ng isang tao, kundi ito ay gawain ng kanyang mga santo, ng bawat manampalataya. Kung sinasabi natin, we are part of this church, then tayo ay parte rin po ng obligasyon natin, ng job natin, na mag-share ng Word of God at mag-recruit din tayo ng mga tao with our own strength, no? At mag-pray rin tayo sa mga laborer na makakasama natin sa ubasan. At huwag tayong ma-surprise kung itong mga panalangin natin ay magkaroon po ng katugunan at ang Diyos po ay He answered our prayer. So makikita natin at the end of this chapter 9, yung Panginoon, sinabi niya na tayo po ay manalangin sa manggagawa. We will pray for the laborers. Then in chapter 10, the Lord calls the very ones who were praying about it, and He sent them out, having a burden. Manalangin tayo na it will lead us to compassion and motivation to answer the call ourselves as God leads. No? So, lagi tayo manalangin kasi nandiyan na yung yung aanihin. Hinug na eh. Pero sabi ng Panginoon, the laborer is few. So, it might be our God touch your heart today. Be a part of the team. Be a part of the labor force of God. That we have compassion to all the souls around us, our relative, our loved ones, our friends, our neighbors. No, they are precious, to God, and their souls is so precious to God also. So, mga minamahal, mga kapatid ko, we must answer the call of God. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At dadako na po tayo sa ating panalangin. Father God, salamat po sa tapos naming gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga buhay. Father God, alam namin po, Panginoon, na ang aanin ay nakaredy na. Patuloy kami na nalangin po, Panginoon. Nabigyan niyo kami, Panginoon, na so much laborer po, Panginoon, for your vineyard, Panginoon. At Father God, I ask and pray po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, that lahat po kami, Panginoon, meron kaming kaunawaan, Panginoon, na bawat isa sa amin ay napakalaga sa inyong kaharian. Patuloy kayo po, Panginoon, na magpala po sa bawat isa sa amin, whatever the situation ng aking mga kapatiran sa oras na ito, Father God. In the mighty name of Jesus, i-restore mo ito po, Panginoon, physically, spiritually, whatever in their hand, Panginoon, are going to prosper. Any curse or negative words against them, I declare them with in the name of Jesus. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Namaskar po. Patuloy pa rin po nating isportahan ang ating gawain. Every Sunday pa rin po yung ating Sunday live service. I-follow natin at i-share natin yung lahat na video natin. No? At every Wednesday, ang ating prayer meeting, 8 p.m. po. Patuloy rin tayo magbigay ng ating mga tithes and offering sa Baguio City, kay Ate Elisa, at kay Ate SP, at kay Sister Judy.
sa Pasay po kay Ate Emma, at pwede rin natin ihulog ang ating mga tithes and offering sa ating Metrobank account. Thank you sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Malaking bagay ito sa ating iglesia at sa ating mga manggagawa kasi patuloy pa rin po na masusuportahan po natin ang gawain ng Panginoon kahit dito na po sa online natin. Dahil kailangan rin natin i-upgrade po ang ating mga equipment, yung ating mga ginagamit po, no, para maganda naman po yung ating online natin, pag-service natin. So muli, palakpakan natin si Lord. Pinabati natin po yung kapatid natin na nag-celebrate ng kanilang birthday, no, kay Brother Eric, no, kay Arnie Joy, kay Sophia sa 31 po. No? At sa lahat po nagdiriwang ng kanilang birthday, happy birthday. Sa nagdiriwang po ng kanilang anniversary, happy anniversary, at happy graduation. So, salamat muli sa bawat isa na nakikisa po sa gawain na ito. Ay, alam po ang Panginoon po, alam niya ang bawat pangalan ninyo, at alam niya po kung paano kayo pagpalain at ibalik, siksik, lilig at umaapaw na pagpapala sa bawat isa. So, shalom na po dyan sa mga kapatid natin sa Baguio, Pasay, Las Piñas, Bacoor, sa Negros Occidental, La Union, Bohol, sa lahat ng sulok ng ating bansa at sa buong mundo. Shalom na po, shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.